bang palaging excited kapag magsasunday? Amen. Parang napilitan yung katayo. Sino pong excited kapag magsasunday? Amen. So, tayo pong lahat meron tayong excitement whenever magsasunday kasi ako po'y naniniwala yung bawat isa na pumupunta with expectation, kinakatagpo ng Panginoon. Nararamdaman niyo po ba na unti-unti kang kinakatagpo ng Panginoon ngayong araw? Ngayon, tanong ko, sino naman po dito, taas po ang kamay ng siya po yun, na tuwing Sunday, ang daming pagpipigal para makarating ka ng church? Yung iba po hindi aminado. Alam niyo po kung bakit pinipigilan ka na makarating ng church? Kasi alam po ng kaaway na sa lugar po na ito, narito ang presensya ng Panginoon at hindi niya kayang pigilan si Lord para ikaw ay palakasin. Ang lahat ng pumupunta with expectation, pinapalakas ng Panginoon. So kung hindi kayang pigilan ni Satan ang Diyos na palakasin ka, ikaw yung pipigilan ng kaaway para hindi ka lumapit sa Panginoon para ikaw ay mapalakas. Kasi si Lord, tingin niyo po ba kayang pigilan ng kaaway ang Panginoon? Kaya po bang gapusin ng kaaway ang Panginoon? Hindi. Wala pong kayang gawin ang kaaway para hadlangan ang Diyos. Pero ang hinahadlangan niya ay tayo po mga mananampalataya. Kaya sabi mo sa kanila mo, congrats. Kasi hindi ka nagpapigil. Yan. So tayo po ay nakalaban. Alam niyo po, ang sabi po ng Bible sa Hebrews 10:25, hindi ko po alam kung alam niyo na po ito, pero ito po yung encouragement sa atin na mga mananampalataya. Na huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Kundi ito po yung utos niya, palakasin ang loob ng isa't isa. Sabihin niyo nga po, palakasin. Sa English po, encourage one another. Bakit daw po? Kasi lalong-lalo na. Sabihin niyo nga po, lalong-lalo na. Ano daw po yun? Kapag inyong nakikita, napapalapit na ang araw. Nakikita niyo po ba napapalapit na ang araw po na tinutukoy dito? Amen. Sa mga nangyayari po ngayon, alam niyo po, yung nangyaring lindol nitong nakaraan sa Cebu, yun po ay hindi lamang sa Cebu nangyayari. Ang sabi po ng siyensya, active po ngayon ang Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin po, yung lindol nangyayari po siya sa iba't ibang parte ng Asia na pinapalibutan ng Pacific Ring of Fire na yon. At unusual po ito para mga activity ng mga bulkan, ng mga lindol, ng mga fault. At 'di ba nag-aabang din po tayo ang mga eksperto ng the big one na I think 8 magnitude na lindol yung inaabangan. Yung 6.9 nga po, iniisip ko siguro yung bahay namin baka damage din sa 6.9 kapag yun yung tumama. Paano pa po kaya yung 8 magnitude? So yung mga tao ay surprised sa mga balita po na yun. Pero tayo po mga Kristiyano, hindi po tayo nasusurpresa. Bakit? Kasi nakalagay po yun sa Bible na bago bumalik po ang Panginoon, bago dumating ang araw, sabihin nyo nga po araw, yung sinabi po dito na araw ay capital A, hindi po yung sun, kundi yung tinutukoy na araw ay araw ng pagbabalik ng Panginoon. Sabi po dito sa salita ng Diyos ay habang papalapit yung araw po na yon, makikita po natin yung mga senyales, di ba? Mga paglindol, mga sakuna, mga taggutom, mga salot, di ba? Nakikita po ba natin na nangyayari na unti-unti yung mga sinasabi sa Bible? Amen. Nakikita po natin yung fulfillment. Ngayon, some of us, sa gitna ng lahat ng to, parang iniisip mo, wala akong pakialam sa mga lindulan na yan kasi meron akong matinding pinagdadaanan sa buhay ko. So sobrang tindi ng atake ng kaaway sa iyo nitong mga nakaraan, parang feeling mo, hindi ko na yan parang para isipin kasi may problema din akong akin. Alam niyo po kung bakit ganyan katindi yung atake ng kaaway? Kasi nga po, papalapit po yung araw at gusto po ng kaaway, bago dumating yung araw na yon, datnan ka ng Panginoon na wala ng pananampalataya. Kaya po ang sabi sa Bible, nabasa niyo po ba yon? Nasabi doon sa Mateo, bago bumalik po ang Panginoon, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ng marami. Ibig sabihin po, hindi po yun
maraming hindi mananampalataya, believers po yung tinutukoy dito. Maraming believers manlalamig yung pag-ibig. Pero ako po'y nananampalataya at nananalangin na hindi ikaw yon. Amen. Hindi ako yon. Sabihin nyo nga po, hindi ako yon. Makikita po natin, yun po yung pattern na binigay sa Bible. Kaya nga po hindi nakakagulat na nitong mga nakaraan, again, nung mga nagdaang Sunday po, pinag-uusapan natin yung mga warfare na nangyayari. And nakikita din naman po natin, pinagtatagumpay tayo ni Lord. Amen. Naranasan niyo po bang pagtagumpay ni Lord nitong mga nakaraan? Amen. Sa gitna po ng mga attacks ng kaaway, may katagumpayan ng Panginoon. Pero ngayon, again, we are still in that season. Ito pong month ng October, ngayon po ay first Sunday ng October. Ang tawag po dito ng mga Kristiyano na nagwa-warfare or nag-engage sa warfare ay Witchcraft Month. Bakit? Kasi ito po yung panahon na sobrang active ang mga witches, warlocks, para mag-prepare po sila sa kanilang big day. Alam niyo po ba na may big day din sa kingdom ni Satan? Ang big day po nila na celebration ay Halloween. Yung October 31 po, patungong November 1, yun po yung pinaka-pinaghahandaan nila. So ngayon po, sa mga season na ito, many days before po yung October 31, 1 month before or months before pa, sila po yung nagpupuyat talaga, nagre-ritual, intercessor po sila, mga witchcraft and warlock. Paano ko po nalaman? Kasi meron po mga nagtetestify na dating mga witches na nakakilala sa Panginoon. Yun po talaga yung ginagawa nila. Sobra silang nagdo-double time. Bakit? Kasi pinag-i-intercede na nila yung araw na yun ng kanilang celebration. Lahat ng concept na yan, ginaya lang yan sa kingdom ni Lord. Kaya nga po tayo pinag-i-intercede ng Panginoon, pinagfa-fasting. Kasi sa Lord po yung original, si Satan gaya-gaya lang siya. Pero ang point, kaya matindi po sa season na ito yung mga attack sa mga Kristiyano. At nitong nakaraan po, while praying, again, meron po ako na po sa Facebook na dream ko before yung nangyari yung mga lindol. Matindi po talaga yung oras ng tribulation. Alam ko lang in my dream na yun yung oras ng tribulation. Sabi nung isang influencer, nagsascroll kasi ako sa Facebook sa dream na yon. Tapos sabi ng influencer, the Antichrist is here. Tapos biglang sa likod, may mga nagpe-pray na mga Kristiyano, biglang nag-collapse kasi biglang may sumabog. Ganyan. So, nag-shift yung dream na parang ramdam ko, kailangan kong iligtas yung buhay ko kasi ang dami pong terrorism sa Philippines. Like, kung saan ako magpunta, parang may terrorism. Yun yung feel sa dream. Pero sa end po ng dream na yon, ay nakita ko po kami mag-asawa nasa taas ng bahay, and then sinarang ko po yung bintana. We stayed in the presence of God. Hawak ko po yung Bible. And yung dealing ng Panginoon, we are entering into that season, at kapag wala po tayong intimacy sa Panginoon, like message po natin the whole year, di ba? Simula pa lang ng taon, may warning na ang Panginoon. This is the year of intimacy. Tinatawag niya tayo para maging intimate sa Kanya kasi hindi po natin kakayanin ang paparating kapag wala tayong intimacy sa Kanya. Pero ang point po, ang sabi po ng Bible, ito po yung panahon dapat tayong mas magpalakas sa Kanya pong presensya. Bakit? Kasi papalapit na po yung araw. Tayo po mga Kristiyano, kapag nabalitaan po natin yun, sana po hindi takot yung ating maramdaman sa pinag-uusapan po natin ito, kundi magkaroon po tayo ng paggising, ng awakening sa atin pong mga kaluluwa para mas lumapit sa Panginoon. Kaya nga po nitong mga nagdaang Sunday, paulit-ulit po tayo sa pinag-uusapan natin, hindi natin para i-highlight yung ginagawa ng kaaway or yung mga nangyayaring senyales, pero ang hina-highlight po natin palagi, magpakalakas ka. Sabi mo sa kanila, magpakalakas ka. Sabi mo sa kabila na hindi mo unang pinili, magpakalakas tayo. So, we talked last week about building your spiritual immunity, and this week po ay second part po ng pinag-usapan natin last week. So, while praying nitong hindi ko po alam kung anong araw, pero ang leading ng Panginoon to pray is to really strengthen us. Some of you na narito ay pilit inaatake ng kaaway ng pagod. Hindi ko po alam kung sino po sa inyo dito ramdam mo yung pagod. Nagpapahinga ka naman pero ramdam mo yung pagod physically, ramdam mo yung pagod sa iyong emotion. Kaya parang every time kakatagpuin mo ang Panginoon, wala na, hindi mo na siya makatagpo kasi ikaw ay pagod. Alam niyo po,
That is one of the attacks of the enemy in this season. This is a now word for us. May pagpapadala ang kaaway ng fatigue, ng heaviness sa maraming mga Kristiyano. And if you are experiencing that ng mga nakaraan, wag kang magtaka. Bakit? Kasi yan po yung mga pinapadala ng kaaway. So, while receiving yung mga revelation po na yun, I'm praying, Lord, restore the strength sa Revival Hub. Restore the strength of every church mate, everyone na umaatan ng church, every family members na meron po kami. And while praying for that, naisip ko, Lord, di ba sabi sa iyong salita, or sabi ng mga tao pala, kinukumpara ang mga taong malalakas sa mga kabataan. Kapag ang isang, for example, 70 years old, ang lakas-lakas pa, ano pong sinasabi? Sabi parang ang bata-bata niyo po ganyan. Kinukumpara sa isang kabataan. Tapos naisip ko po yung verse na Isaiah 40, kung saan sinabi doon, na-mention doon yung youth. Akala ko, yung sinabi doon ay magiging katulad tayo ng kabataan. Pero nung binuksan ko po sa Bible, Isaiah 40, sige nga po, if you have your Bible with you, Isaiah 40, verse, I think, 30 onwards. Isaiah 40, verse 30 to 31. Wow, may verse tayo dyan So sabi po dito, ito yung verse sa English po. Even the youth shall faint and be weary. Sabi po dyan, kahit ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod. So nagulat ako kasi nung binuklat ko po ito while praying, mali pala yung naiisip ko na inihahalin tulad tayo sa mga kabataan. Kasi sabi po dito, kahit mga kabataan ay manghihina at mapapagod, magsabi ng amen ng mga kabataang napapagod, nanghihina. So, patunay po pala na hindi pala youth yung malalakas. Wala pala sa edad yun. Sabi mo sa katabi mo na puso na lang yung youth, ay good news yun. Good news, bakit? Kasi ang kalakasan ng Panginoon hindi lang available sa mga bata ang edad. Sabi dito, saan daw po available ang strength? But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ang susi pala para tayo po'y maging malakas ay hindi yung pagiging bata. Kasi pwedeng yung katabi mong kabataan, pero dahil hindi na nag-aantay sa Panginoon, pagod na pagod yan. Pero ikaw, na feeling mo, puso na lang yung bata, malakas, ramdam mo yung kalakasan because you wait upon the Lord. So, while meditating on this, yun pa rin po ang dinidil ng Panginoon. Ang nais niya, build your spiritual immunity. Sabihin nyo nga po, spiritual immunity. So pag-usapan po natin part 2, paano po natin i-build ang ating spiritual immunity. So una pong point natin, unang step, if you wanna build your spiritual immunity, rest in God's presence. Tayo po'y magpahinga sa presensya ng Panginoon. So last week, pinag-usapan po natin na ang katawan po natin may kakayanang lumaban sa gawa ng kaaway. Whether yan po'y physically, karamdaman man yan, virus, infection. Naalala nyo po, pinag-usapan natin last week, anumang virus yan na pumasok sa iyong katawan, kaya yan ng katawan mo na palayasin. Kaya yan ng katawan mong patayin. Alam niyo po ba, same thing? Gaano man katindi ang attacks ng kaaway, good news para sa iyo, kaya mo yang pagtagumpayan. Pero alam niyo po ang dahilan, bakit maraming Kristiyano hindi nagtatagumpay? Kasi wala pong pahinga. Alam niyo po ba, isa po sa pampatay ng immune system po ng isang tao ay lack of rest or lack of sleep. May kasama po dito tayong nurse, so sana suportahan niya po yung tama yung mga sinasabi ko dito sa sa science, sa health. Pero sabi po ng siyensya, kine-create yung atin pong immune cells sa bone marrow at mas active ito habang ikaw ay nagpapahinga. Kaya ang isang taong walang pahinga, walang sleep, sila po ay nagiging masasakitin. Bakit? Kasi bumababa po ang immunity. Ngayon, ang point po, same thing sa atin pong mga Kristiyano.
Kung ikaw nagtataka ka, bakit ganon? Parang hindi na ako makalaban. Parang ang daming kasinungalingan ng kaaway. Nag-e-amen na lang ako sa kasinungalingan ng kaaway. Nag-a-agree na lang ako, hindi na ako makalaban. Alam niyo po, isa sa reason noon ay lack of rest. At ang rest na kailangan po natin ay hindi rest na physical, kundi rest in the presence of God. Ang totoo po, magkakonekta po yun, pero kailangan priority po natin yung talagang matagpuan natin ang kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Meron po akong kaibigan, nag-confess po siya na dahil po sa kanyang kawalan ng tulog, dumating po yung panahon na nagkaroon siya ng damage sa kanya pong lungs at kailangan niyang gamutin ito for many months. Ang dahilan po, wala po siyang maayos na tulog for many months. Ang katawan nga po natin nanghihina pag walang pahinga. Yung pa po bang spiritual life mo ang hindi manghina or mapagod kung hindi ka nagpapahinga sa presensya ng Panginoon. So, ang tinatawag po tayo ng Panginoon na tayo po'y lumapit sa Kanya para magpahinga sa Kanyang presensya. Kung ikaw nito mga nagdaang season po, ramdam mo parang hirap ka ng huminga, feeling mo damage na din yung spiritual lungs mo. Kasi ang ganda po ng Bible kasi kinukumpara po palagi, may illustration yung physical body natin sa spiritual body natin. Diba sabi sa salita ng Diyos, maganda ang physical exercise. Kaway-kaway sa mga nag-gym, nagja-jogging, nagwo-walking, nag-marathon, nag-fun run. Yan. So, maganda po yung physical exercise, sabi sa Bible, pero mas higit ang pakinabang ng exercise ng spiritual or spiritual discipline. Ang point, bakit po siya kinumpara? Kasi para sabihin po sa atin na kung paanong ang katawan natin ay may parts, ang spiritual din po natin ganoon. Sa spiritual po, pwede tayong makakita kasi may spiritual eyes tayo. We have spiritual ears. Ibig sabihin po, we also have spiritual lungs. Way para makahinga yung spirit natin or para makapag-grow tayo. Ngayon, some of you, nitong mga nakaraan, ramdam mo damage na yung lungs mo na spiritual. Parang sinusuffocate ka ng kaaway, hindi ka na makahinga ng maayos, hindi ka makapagpatuloy, you feel confused. Alam niyo po, possible ang reason niyan, lack of rest in the presence of God. Kaya damage na yung paghinga, ramdam mo parang hirap ka na makahinga spiritually. Alam niyo po, tinatawag ka ng Panginoon na mamahinga sa Kanyang presensya. Prioritize po natin yung secret place. Gasgas na po ito. Mula nung naranasan po natin yung pagkilos ng Panginoon, lagi pong dinidikdik sa atin, secret place. Sabi niyo nga po, secret place. Alam niyo po, ang Panginoon nananawagan. Ano pong sabi sa Mateo 11:28? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng, sa English po, I will give you rest. Ibig sabihin po, kung sinabi ni Lord na ibibigay ko to sa'yo, malamang kailangan natin yon. Hindi siya something na dyan na lang yun sa isang tabi or saka na lang yan pag may oras. Hindi po, ang Panginoon lagi siyang nagpapaanyaya kasi may kapahingahan sa presensya niya. Alam niyo po kung bakit siya nagpapaanyaya ng kapahingahan sa iyo? Dahil alam niya, bibigay ka kapag ikaw ay walang pahinga. I'm not talking about physical rest, pero mahalaga po yung physical rest. Mahirap pong mag-pray ng pagod ang katawan. Mahirap pong mag-pray ng walang maayos na tulog. Mahirap pong mag-pray ng inaantok. Amen? Mahirap nga pong makinig ng preaching ng inaantok. Amen? Amen. So, ganoon din po. Of course, magkakonekta po yan. Pero ang point po natin, kung yung physical mo nga bumibigay pag walang pahinga, ano pa po kaya yung spiritual kapag wala tayong pahinga sa presensya ng Diyos? Kaya ang Diyos po, if you're really desiring na gusto ko maging strong yung spiritual immunity ko, anumang atake ng kaaway, anumang ipadala niya, hindi ako mapapabagsak. Gusto po ba natin yon? Amen. If you desire that, rest po yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Sa Genesis pa lamang po, Genesis chapter 2, nilikha ng Panginoon ang mundo sa loob ng 6 na araw. At sa 7 araw, siya ay namahinga. Namahinga ang Diyos. Sana napapagod ang Diyos. Tingin niyo po ba napapagod ang Diyos? Hindi. Tingin niyo po ba nakakatulog si Lord? Kailangan ko muna mag-rest. Sobrang stress na ako sa nangyayari sa mundo. Idlip lang ako. Natutulog ba ang Diyos? Hindi.
Hindi po siya namamahinga, hindi po siya napapagod, hindi siya nasa-stress, hindi siya nag-aala, hindi siya nako-confuse, hindi siya nagwo-worry. Pero imagine, sa last day, sa seventh day, siya po'y namahinga. Alam niyo po kung bakit niya ginawa yon? Para sabihin sa'yo, kailangan mo palaging i-prioritize ang pamamahinga. Hindi ito literal na pagtulog na napapa-amen yung mga, okay lang pala 12 hours tulog kasi si Lord nga na mahinga. Oy, gumising ka na dyan, bumangon ka na, tanghali na. Huwag mo kong guluhin, si Lord nga na mahinga. Hindi po ganon, literal. Ang tinatawag po tayo ng Panginoon, of course, we need to prioritize rest. Sabi po ng siyensya, ang daming wonders na nangyayari sa ating katawan when we rest. Pero ang pinopoint ko po dito, if you wanna build your spiritual immunity, maging powerful po talaga against the enemy. Yung sabi sa Ephesians 6, makakatayo ka. Di ba? Sabi doon, kapag naisuot mo na yung armor of God, sabi po sa Ephesians 6, tumayo ka para malabanan mo ang gawa ng kahoy. Ibig sabihin, hindi niya sinasabing kumilos ka, strike mo yung sword. Hindi, tumayo ka na lang. Bakit? Kasi meron ka ng immunity. Ano pong point? Kapag ikaw may spiritual immunity because you prioritize rest, whatever comes your way, iniisip mo, ang tindi ng attacks ng kaaway palagi, ganito, ganyan. Paulit-ulit, bakit hindi ka nakakalaban kasi possible wala ka pang strong immunity. Again, ina-highlight po ng Panginoon sa atin, build your spiritual immunity. It will happen if you prioritize rest in God's presence. Yung katawan po natin, nagre-repair pag tayo po'y nagre-rest. Alam niyo po, may attacks ang kaaway sa'yo na need ma-repair, pero hindi ma-repair because you don't prioritize the resting in God's presence. May mga attacks ang kaaway sa'yo sa pamamagitan ng tao. Sinabi to sa'yo, ginawa to sa'yo, and ramdam mo, sugatan ako for many weeks na, many months na, and hindi po ma-repair. Bakit? Kasi you don't rest in God's presence. Hindi ko po alam kung naranasan niyo po yun. Meron ka nagawang mali, nasabing mali. Tapos pagpasok mo sa secret place, pinaalala sa'yo ng Panginoon. Di ba? Merong nangyayaring pagre-repair ang Lord. Whether yan po'y pagkakamali, sugat na nagawa ng ibang tao, consequence na dala ng kasalanan, kailangan niyang ma-repair. Sabihin mo nga sa katayo mo, i-repair mo. Pero hindi mo yan kayang gamutin on your own. Marami po sa atin tinatry natin gamutin on our own. Ay, masama yung loob ko ngayon, kakain ako ng maraming chocolate. Yan. Pupud trip ako. Maggagala ako, pumunta ako sa iba't ibang lugar. Tinatry po nating i-repair on our own yung mga sugat na kailangan si Lord ang mag-repair. Alam niyo po ang solusyon dyan, kung ramdam mo nito mga nakaraan, dami mo ng sugat sa sobrang tindi ng atake ng kaaway, rest in God's presence. Bakit? Kasi ang sabi ng science, kapag ikaw ay natutulog, doon nagre-repair ang iyong katawan. Kaya nga po, kapag may virus sa atin pong katawan, sa mga medical field po natin dito nakasama, hindi po nagbibigay ng antibiotics ang doctors sa virus po yung cause. Ang sinasabi po ng doctors, pag bacteria, antibiotic ang gamot, pero pag virus, magpahinga ka. Magre-recover ng sarili mo, yung iyong katawan. So, in short, may wonder na nangyayari kapag po tayo nagpapahinga. Same po spiritually. Kung nito mga nakaraan, ramdam mo, kakabalik ko lang sa presensya ng Panginoon, grabe yung mga virus na nakuha ko spiritually, rest in God's presence. Sabihin nyo nga po ulit, rest in God's presence. When you rest in God's presence, you're edifying yourself. Pinapalakas mo ang iyong sarili. Sabi po ng siyensya, ay nagkikreate ang katawan mo ng immune cells, ng antibodies para makalaban ka. So ang dahilan bakit ka nanghihina nitong mga nakaraan, rest, kakulangan ng rest. So if you're not resting in God's presence, yun po ang dahilan bakit parang nitong mga nakaraan di ka na makalaban, ang hina-hina ng pakiramdam mo. Another thing, when you rest in God's presence, you receive peace. Alam niyo po ba na kapayapaan ang kailangan mo para ikaw ay makalaban ng tama? Naranasan niyo po ba minsan kapag magulo ang iyong isip, nakakalaban ka ba ng tama? Hindi. Tao ang nilalabanan mo. Hindi ko alam kung naranasan niyo po minsan sa sobrang gulo ng isip mo kung ano-anong nasabi mo sa tao. Tapos parang nung matino na yung isip mo, oh no, ba't ko pinagsasabi yun? Naranasan niyo po yun?
Naranasan ko din po yun. Pagdala tayo ng emosyon natin, nadala tayo ng kaguluhan, ang dami-daming problema. Problema sa bahay, ramdam mo, hindi mo ma-feel si Lord. Problema sa pera, problema sa trabaho. Pag nagsabay-sabay na yan, ang hirap lumaban ng tama. Kaya nga po kahit alam mo, ibabind ko lang to dapat Isasend ko lang yung fire ni Lord. Ipag-i-intercede ko lang to. Alam mong lumaban, nakakalaban ba? Hindi. Bakit? Kasi nga po, naguguluhan ka. Si David po, naalala niyo po siya, nung panahong gulong-gulo na siya, nung pinag-usapan natin nitong nakaraan, ano pong ginawa niya? Tumakbo siya sa presensya ng Panginoon. Bakit? Kasi in God's presence, hindi naman solusyon yung pinangako. Marami pong Kristiyano ganoon. Ay, wala naman yan. Nag-pray naman ako, hindi naman nabago yung problema. Alam niyo po, hindi naman pinangako sa Bible na pag nanalangin ka, lumapit ka sa Lord, mawawala yung problema. Ang sabi po sa salita ng Diyos sa Pilipos, pag idinanalangin mo yan sa Panginoon lahat, darating sa iyo ang kapayapaan na hindi kayang unawain ng tao. So, hindi solusyon ang sinabi ni Lord na ibibigay niya pag lumapit ka. Ang unang ibibigay niya ay kapayapaan or peace. Bakit? Kasi alam ng Diyos, mas matinukang mag-isip, kumilos, magdesisyon at makakalaban ka sa kaaway kapag ikaw ay may kapayapaan. Sabihin mo nga, kapayapaan. So, when you rest in God's presence, there is peace. So, in God's presence, there is rest and peace. Not rest in peace, but rest and peace. Kapahingahan, kapayapaan, at pag meron kang kapayapaan, sure ako makakalaban ka na. Bakit? Kasi, kung ikukumpara mo naman, mula nung 2020, sabi natin 2020 hanggang ngayon, di ba halos pare-parehas yung attacks, parang pare-parehas mabigat, iba-iba lang ng itsura, pero kung aalalahanin mo, lahat ng na-receive mo nitong mga buong 5 taon, mabibigat. Amen po ba? Amen. So, in short, walang kasinungalingan yung thought na magiging okay din ang lahat. Kasi maraming Kristiyano ganun parang okay din ang lahat. Tama po, okay po yan. Hindi ko po sinasabi na hindi na yun mababago. Pero after nyan, mag-expect ka pa din na meron pa ding paparating para hindi ka nagugulat. Pero ano po ang point? Kung ikaw mananatili ka palagi sa presensya ng Panginoon, magpapahinga sa presensya niya, ano man ang dumating, makakayanan mo yan. Bakit? Kasi may kapayapaan siyang ibibigay. Kaya nga po, yung lamang lang naman ng katabi mo sa'yo, na feeling mo, lakas-lakas nitong katabi ko, tinamang niyo nga po yung katabi ninyo. Amen. Amen po ba? Amen. Iba yung kalakasan niyan na nagmumula sa Panginoon. Kung ikukumpara mo, paano ba lumakas tong katabi ko? Parehas naman kami ng church na inaatenan. Service na inaatenan. Magkasing haba naman kami ng pinakinggan at tinulugan. Ay hindi, pinakinggan. Parehas naman kami ng routine. Alam niyo po kung ano yung diferensya lang, yung pinagkaiba. Yung katabi mo, nagre-rest in the presence of God, priority niya bawat araw. Kaya may kapayapaan yan. Hindi ko sinasabing mas maunti ang problema niyan. Kasi ang totoo nga po, kapag tayo'y mas nanatili sa presensya ng Panginoon, parang feeling mo, mas dumadami yung problema ko kasi ang daming attacks. Pero alam niyo po yung inilamang mo? Hindi bilang ng problema, hindi dali ng pinagdadaanan, kundi kapayapaan na taglay-taglay mo. Bakit? Kasi ikaw ay nasa presensya ng Panginoon. Rest in God's presence. Sabi niyo nga po ulit, rest in God's presence. Second thing po, if you want to build your spiritual immunity, keep feeding your spirit. Keep feeding your spirit. Ang immune system po natin physically ay humihina kapag ka po mali ang kinakain natin or wala tayong kinakain na healthy foods. Sabi ng doctors, pag ikaw kumakain ka ng junk foods, mahilig ka sa junk foods, yan, magpapahina ng immune system. Kapag hindi ka kumakain ng healthy foods, ayaw mo ng gulay, di ba? Pinalaki po tayo ng ating mga magulang, kumain ng gulay. Bakit? Kasi nakaka-strengthen po yun ng immunity. Alam niyo po ba, personal experience ko po, nung ako po'y first time nag-21 days fast nitong January 2023. Of course, ang dami pong dakilang bagay na ginawa ng Panginoon nung araw na yon, nung taong iyon. Yun po yung taon ng Revival Conference, di ba? So, revival po for the whole Philippines yun. Tapos, hindi ko po alam, na-realize ko lang to actually kagabi, na nung same na taon pala na unang beses akong nag-21 days fasting, dun po ako kinasal. So, sabi ko, hindi lang pala testimony ni Bel yun na
long-term fast siya, tapos kinasal siya nung taon na yon. Kasi yun din po pala yung nangyari sa akin personally nung taon po na yon. So, kung naghahanap ka ng asawa, alam mo na, magja-January na. Sabi mo sa katabi mo, magja-January na. Anyway, ganito po yung naranasan ko. After ko pong bago po ako mag-break ng fast, siguro 1 or 2 days before, may nagpadala po ng maraming talaba, fresh from Iloilo. So, temptation, parang, Lord, isang araw na lang, 2 araw na lang. Parang pinick up namin sa bus stop yung mga oyster. Lord, ang sarap nito, parang tempt na ako. So, na-wait ko pa din naman po yung 21st day. So doon, kumain na po ako. Bumili pa ako ng juice na shake para yun yung ipambe-break ko, ganyan. Tapos, ano pa ba? Sabaw ng manok, ganyan. Yun yung mga fasting pala tayo ngayon. Sorry. So, if you don't know, naka-corporate fasting po tayo. If you wanna join later, meron po tayong fasting service after po nito. No? So, pag available pa po kayo, you wanna join, you wanna intercede, very needed po ito kasi kita po natin yung nangyayari po sa buong bansa, nangyayari sa iyong pamilya. Kung hindi mo nare-realize, mga senyales po yan ng Panginoon na tinatawag kanya sa pananalangin. No? So you can join later, pwede po kayo mag-join. Pero after po nun, alam niyo po nung feeling ko okay na ako, parang na-restore na yung tiyan ko, first day pa lang po yun, nag-ihaw na po ako ng oyster. Ihaw ko ng oyster, just kain ako. Sabi ko, parang kaya ko na ha. Kaka-break ko lang po. Imagine, pag nag-break ka nga ng 3 days fast, 7 days fast, hindi pa rin yun pwede. Pero sa katigasan ng ulo ko po noon, kumain po agad ako kasi ang gaan naman ng oyster, parang hindi naman siya talaga mabigat sa tiyan. Ang hindi ko po alam, yung oyster, ang kinakain niya po ay mga algae or basta mga dumi sa dagat. Siya po ay, tama po, scavenger. Kumakain po siya ng mga ganong particles. At dahil po doon, yung katawan ko po for 21 days, bagsak yung immunity dahil wala po akong panlaban. Namatay po yung lahat ng immunity ko. So, mas prone po ako sa sakit at hindi ako makakalaban. Alam niyo po yung nangyari, nung kinagabihan, nung araw po na yon, ako po yung nag-diarrhea. At nilabanan ko po yon for I think 1 week na ako po ay hindi normal ang akin pong pagdumi. At hindi po normal ang aking tiyan. So, nag-enjoy ako ng first day, pero the rest ng days na ako po nagre-recover, ako po tormented. Bakit? Kasi matigas ang ulo. Katakawan po yun. No? So yung mga tamo, alam mo na. Pero ang point, kapag ang katawan po natin ay walang panglaban, bibigay po talaga yan. Some of you nagkakaroon ka ng spiritual diarrhea. No, parang pinalakas ka ni Lord, tapos yung kakalabas ko lang ng church, wala, mahina na naman ako. Parang hindi na ako lumakas-lakas, ramdam mo, parang kung ano yung kainin mo, inilalabas mo lang din. Bakit? Kasi mahina ang spiritual immunity. If you want a strong spiritual immunity, you have to keep feeding your spirit with the right food. Some of you, hindi tamang pagkain yung kinakain. Ang dami mo namang oras, pero oras para mag-scroll. Nung panahon po ng Bible, scroll po yung tawag sa Bible. Wala po silang Biblia na ganito. Nakarolyo po. Di ba? Parang ganun yung ginagawa natin. Ni-replace natin yung scroll ng Word of God sa pagsuscroll sa Facebook, sa social media. Kaya no wonder bakit ako nanghihina. Bakit hindi malakas ang aking immunity? Bakit ako bumibigay ngayon? Lagi naman ako nag-church, lagi naman akong sumasama sa mga gawain. Pero because you're not feeding your spirit, nanghihina ang immunity at hindi ka makalaban sa gawa ng kaaway. So, keep feeding your spirit with the right food. With the right food. Ang food po natin ay Word of God. Sabihin nyo nga po, Word of God. Ang kalooban po ni Lord ay tayo po mismo kakain ng salita ng Diyos. Kung ang oras lamang po na kumakain ka ng pagkain ng iyong espiritu ay every Sunday, hindi na po nakakapagtaka kung bakit buong week ramdam mo defeated ka. Kasi paano po kaya kung isang beses ka lang kumain isang linggo? Tingin nyo po, makakayanan nyo po ba? Hindi. Pwedeng masanay ka na okay, once a week lang ako kakain ito na. Pero
hindi po pwedeng masanay ang iyong mga immune cells. Darating yung time, iba't ibang sakit ang makukuha mo. Bakit? Kasi hindi na nga malakas, wala nang strength yung iyong katawan. Kasi nga po, you're not eating. Alam niyo po, ganun na nangyayari sa maraming Kristiyano. Pupunta ng church, kakain, the whole week, wala nang pakialam sa Word of God. No wonder kung bakit di ka makalaban. Alam niyo po, ngayon po yung season, mas pinapalakas ng Panginoon ang atin pong immunity. Mas pinapalakas niya po tayo para makalaban po tayo sa anumang gawa ng kaaway. Kapag puro entertainment, social media, chismis, mga negative news, ang atin pong kinakain, wag po tayo magtataka kung bakit hindi tayo lumalakas. Ang nais po ng Panginoon, salita po niya ang ating i-consume. Sabi po sa Mateo 4:4, sige nga po, ano po sabi doon? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sabi po doon, hindi lamang daw po sa tinapay, kundi sa salita na nakasulat daw po ba? Sa salitang nakasulat po ba ang sabi? Hindi. Salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ngayon, some of you, first time mo itong maririnig na revelation, ang kalooban po ng Panginoon, hindi mo lang i-consume yung nakasulat, kundi mula sa naging nakasulat, maging bagay yan na narinig mong namutawi sa bibig ng Diyos. Ano pong point? May tinatawag po tayong logos at rema. Kung narinig nyo po yung rema, yung logos po, yun po yung written word. Ang rema po, yun po yung spoken word sa iyo ni Lord. Ibig sabihin, ang kalooban pala ng Panginoon para ma-feed ang iyong kaluluwa ay hindi lang basahin yung logos. Need po natin yon, gawing habit na magbasa ng Bible. Pero alam niyo po ang kalooban ng Panginoon, mula sa nakasulat ito, maging sinabi ito sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, ma-receive natin yung gustong sabihin ni Lord sa atin bawat araw. Alam niyo po ba, walang pakialam ang kaaway kung gaano karaming salita ang nababasa mo at sa ulo mo, kung alam niya na hindi mo naman pinapakinggan ang mga sinasabi ng Diyos sa iyo. May mga gustong sabihin ang Diyos sa iyo, and alam niyo po, kahit isang verse yan na mineditate, nginuya mo sa araw na ito, pero naramdaman mo, sinabi talaga siya ng Panginoon sa iyo, iba yung tama sa espiritu mo. Nakakain yung iyong espiritu nun. Hindi ko po alam kung nakaranas po kayo na itong verse na ito, sa ulo ko ito mula bata or mulang nakilala ko si Lord, pero ngayon iba yung tama niya sa akin. Nakaranas po ba kayo ng ganun minsan? Na parang iba yung tama ngayon ng verse na ito kahit alam ko naman yan. Alam niyo po tawag doon rema. Mula sa logos, naging rema na siya. Mula sa nakasulat, naging sinabi na siya. Mula sa nakasulat, naging namutawi na siya sa bibig ng Diyos at narinig mo na siya. So sabi po dito ni Lord, Mateo 4:4, ang pagkain ng atin, nabubuhay po ang tao, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang namumutawi. Sabihin nyo nga po, namumutawi. Ibig sabihin po, lumalabas sa bibig ng Diyos, naririnig mo, pumapasok sa iyong spirito at napapalakas ka. So ano po ang point? Kung ikaw, tamad na tamad ka nitong mga nakaraang magbasa ng Bible, wag po kayo mag-alala. Bakit? Kasi yung Bible po, hindi lang kalooban ni Lord, basahin mo. Ang gusto ng Panginoon, marinig mo siya sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin po, the next time na magbabasa ka ng Word of God, ngayon po tayo fasting, ang best po na gawin natin, i-replace natin yung Word of God ang ating pong physical food ng Word of God. So, ibig sabihin po, basahin po natin yan. Pero ang gawin nyo pong motivation, Lord, ano yung gusto mong sabihin sa akin ngayon? Kasi alam nyo po kung bakit ka tinatamad. Kailangan kong tapusin to isang chapter. Ay, kailangan kong ituloy yung pagbabasa ko. Huwag mong isipin na kailangan. Ang isipin mo, excited kang malaman ano yung sasabihin ni Lord sa akin ngayon. Kasi tayo po mga tao, binabaks natin si Lord minsan. Ay, parang gusto kong basahin yung Revelation. Pumasok bigla sa isip ko, basahin yung Revelation. Ay, saka na lang yun kasi Mateo yung reading ko ngayon. Alam niyo po, tawag doon religion. Kasi sinasabihan ka na ni Lord, anak, ito basahin mo, may sasabihin ako sa iyo dito. Pero dahil meron kang Bible reading plan, ay, hindi ako magsiskip dito kasi ito yung susundin ko. Masisip, pero parang gusto kong basahin yun. Alam niyo po yung mga conviction na yun, sinasabi sa'yo ni Lord kasi, anak, hindi ko lang gustong basahin mo yung nakasulat, gusto kong pakinggan mong gusto kong sabihin sa'yo. Kasi si Lord po may rema sa atin. So next time bubuklatin mo yung Bible, maganda may habit ka ng Bible reading, okay po yan. Pero kung gusto mo na mapalakas ang iyong spirito,
maging curious ka, Lord, ano ang sasabihin mo sa akin sa araw na ito? Pag may ganun ka, wala, ma-excite ka talaga. Kasi may bago siyang sasabihin. Alam niyo po, nung ako po'y estudyante, favorite teacher po ng buong klase namin, yung teacher na palaging may baong kwento. Yung, the rest ng teacher, puro, theory, ito yung gagawin. Pero yung teacher na lagi nagkukwento, yun po yung excited kaming magturo, abangan. Bakit? Kasi ang dami naming maririnig na kwento. Chichika ng chichika yung teacher na yun. So, tuwang-tuwa po kami doon. Alam niyo po, iba po yung excitement kapag may bago kang kwentong maririnig. Pansinin niyo po, parang kami sasabihin ako sa'yo. Ano po nararamdaman mo sa loob mo? Parang excited ka, parang wala akong pakialam sa ibang gagawin ko, tara doon tayo sa sulok, parang maganda yung sabihin mo. Pag may sasabihin sa'yo ang isang tao, sinabihan ka sa Facebook, huy! Tapos parang star yung mata na emoji. Di ba parang, oy, ano yun? Di ba parang pag may sasabihin sa'yo ang isang tao, excited na excited ka. Alam niyo po ang dahilan bakit tayo hindi na-excite sa Word of God? Kasi tinitingnan po ito bilang responsibilidad. Kailangan kong buklatin, kailangan ko makaisang chapter, kailangan ko kailangan ko mag-devotion kasi i-check to ng aking leader, kailangan kong tapusin ito. Alam niyo po, wag niyong isipin na kailangan. Pag ganyan ang mindset mo, yan ang dahilan bakit ka tinatamad. Pero isipin mo, next time bubuklatin mo ang Bible mo, isipin mo si Lord naghuhuy sa'yo. Huy! May sasabihin ako sa'yo. Para magkaroon ka ng excitement, ano kaya sasabihin sa akin ni Lord ngayon? Alam niyo po, nakaka-bless, di ba, na magbasa or makinig ng mga revelation ni Lord sa isang tao. Halimbawa, yung katabi mo, alam mo, pangungusap sa akin to ni Lord. Di ba, nakaka-bless siya sa spirit po natin. And kung ikaw nag-iisip ka, bakit ganun? Parang wala akong ganyang nare-receive. Kasi baka wala kang expectation na may sasabihin sa'yo si Lord. You need to expect. Hindi yan kasing lalim ng marireceive ng katabi mo. Oo, parang basic lang yan, simple lang yan. Pero sapat yan para palakasin ang iyong espiritu. At pag lumalakas ang iyong spirito, nakakain ka, nagkakaroon ka ng spiritual immunity. So some of you, possible, nare-realize mo ngayon, kaya pala ako walang spiritual immunity nitong mga nakaraan. Kasi for a very long time na, wala na akong rema. Hindi na kumakain ng spirito ko. Bakit? Kasi puro basa lang ako, responsibilidad na lang lahat. Pero hindi na ako excited marinig ang sasabihin ng Panginoon. So be excited, expect. Sabi po ng Bible, they that wait upon the Lord. Sabi nyo nga po, wait. Ang lahat ng nag-aantay, may ine-expect. Wala pong nag-aantay na walang ine-expect. Doon sa isang tabi, halimbawa may tinanong ka, sabi nyo, anong ginagawa mo dito? Nag-aantay. Sinong inaantay mo? Wala. Meron po bang ganon? Nag-aantay sa wala? Di ba, nandun sa isang tabi, pag tinanong mo nag-aantay, pag ang sagot niya wala siyang inaantay. Walang ganon. Sabi ng Bible, they that wait upon the Lord. Ibig sabihin, pag nagwa-wait ka, nag-e-expect ka. Na-mention ko po ito kanina, sa mga umu-order sa Shopee, kapag may paparating kang order, ano pong ginagawa mo maya't maya? Sine-check mo na ship na ba ito? Kailan kaya isi-ship? Ay, October. Tagal pa pala. Tapos isi-check mo, baka nabago. Minsan kasi nababago. Isi-check mo ulit kahit nakalagay na doon, hindi pa nga daw. 3 days pa nga daw. Tapos isi-check mo na naman, na-ship na kaya? Yan. Pag na-ship na, isi-check mo na naman, nasaan na kaya? Nasa sorting hub na kaya? Ilang kayang sorting hub ang daraanan nito? Overseas kaya ito? Sine-check bakit? Kasi you are waiting. Meron kang expectation. Alam niyo po kung may ganyang kang attitude kay Lord, you're always waiting. Ibig sabihin, Lord, may sasabihin kay, alam ko may sasabihin ka. Ano yung sasabihin mo? Sigurado po ako hindi ka mabobore sa presensya ng Panginoon. Lagi kang excited na katagpuin siya, basahin ang kanyang salita. Bakit? Kasi you have that waiting attitude. No? So, they that wait upon the Lord, they shall renew their strength. So, if you want your spiritual immunity to be built, you have to fight for the word. Kailangan mong ipaglaban ang salita ng Diyos. Sasabihin sa'yo ng kaaway, hindi, wala kang oras. Hindi, may oras ka. Kasi may oras ka nga kumain eh. Hindi ka nga papayag sa isang araw na wala kang kain. Diba? So may oras ka. Same po sa spiritual life natin. Kaya po yan. Ipaglaban mo ang salita ng Diyos para yung salita mismo ng Diyos ang lumaban para sa iyo. If you will fight for the word will fight for your life, or you can surely fight for your life. Kaya ka makakalaban, bakit? Kasi nilalaban mo ang salita ng Diyos. No? So yun po yung pangalawa. Pangatlo pong step, if you want your spiritual immunity to be built, to be developed, you have to drink
from the living water. Sabihin nyo nga po, living water. Ang tubig po, sabi po ng siyensya, ay nakakatulong para po mag-produce ng mga defender cells or immunity. Bakit? Kasi parang pinaka-lubrication po nila yon para makakilos ng maayos ang iyong katawan. Gayun din po, kailangan po ng katawan natin kasi 70% ng atin pong katawan ay water. So pwede po nating i-illustrate sa spiritual life na majority po ng kailangan po talaga natin sa bawat araw ay spiritual water. Alam niyo po yung spiritual water na tinutukoy po dito sa Bible ay ang Holy Spirit. Saan po nakasulat yan? Nakasulat po yan sa John chapter 7, verse 37 to 38. Tingnan niyo po. John chapter 7, verse 37 to 38. Nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw nagsasabi, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin. Imagine, nagpapaanyaya na naman si Lord ng paglapit sa Kanya. Pinag-usapan po natin, rest in God's presence. Nagpapaanyaya si Lord, lumapit kayo sa akin at uminom. Sabihin nyo nga po, uminom. Ibig sabihin, when we come to Jesus, meron pa tayong i-expect. Hindi ka lang kakain ng Word of God. Meron din po siyang inumin na ibibigay. Sabi sa verse 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang ilog ng tubig na buhay. Sabihin nyo nga po, tubig na buhay. Sabihin nyo po, ilog. Pag sinabi po nating ilog, hindi po napipigilan. Kahit harangan nyo po yon, lagi po yung dadaloy. Kaya nga po kahit sobrang developed, for example, ng Lipa or ng isang city, pag may original na ilog po dyan, wala pong magawa yung mga tao para takpan yan. Gagawa lang po sila ng drainage, ng kanal. Bakit? Kasi ang ilog po hindi kayang pigilan. So, tubig na buhay na ilog. Ibig sabihin, patuloy ang pagdaloy. Ano daw po yung tinutukoy ni Jesus na tubig ng buhay? Verse 39, ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu. In short, yung tubig na tinutukoy ni Jesus, na kapag lumapit tayo sa Kanya ay Kanyang ibibigay, ay sino? Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit po yung tinutukoy ni Jesus. Natatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa pinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus po kasi yung spelling sa Bible ko, si Jesus, ay hindi pa niluluwalhati. So, nung time na yun, hindi pa nabibigay ang Holy Spirit. Pero alam niyo po, ngayong mga panahon na ito, habang tayo po'y nasa oras na ito, ang Holy Spirit po'y nasa sa iyo na. Sabi mo sa kanya mo, nasa iyo na. Ibig sabihin, you have the access to the Holy Spirit. Ngayon, ang problema po, kung bakit ikaw ay dehydrated spiritually, ay dahil hindi ka na umiinom sa presensya ng banal na Espiritu. Alam niyo po ba na pwedeng sa isang bahay, sobrang daming galon at sobrang daming tubig na nakalagay sa ref, pero hindi nababawasan? Meron po bang ganyan dito na mga, yung iyong anak or mga kasama sa bahay hindi umiinom ng tubig? Gusto palagi soft drinks. Gusto palagi juice. Yan. Alam niyo po bang posible po yun? Meron tuloy mga napainom ng tubig. Nakita ko po mga nagtatumbler ngayon. Na-realize nila, dehydrated na pala ako. So alam niyo po, posible po yun. Ang dami mong supply ng tubig, pero hindi ka mahilig sa tubig. Tingin niyo, posible po yun? Posible. Nandiyan ang supply ng tubig, pero wala kang pakailam. Nagdadala ka ng tumbler para mukhang ako ay mahilig sa tubig. Water drinker ako, kaya ako lagi may dalang tumbler. Pero pag uwi mo sa bahay, hindi nabawasan kahit isang lagok yung dala mo. Pwede pala yun. May supply ka ng tubig, pero hindi ka na umiinom. Alam niyo po, maraming Kristiyano ganoon. Ang Holy Spirit na binigay na sa atin, bakit si Jesus nasa heaven na, may supply ka ng living water, na ilog pa daw, sabi ng Bible, pero hindi ka na umiinom. Bakit? Kasi wala ka nang pakialam sa tubig na yun. Ngayon, hindi nakakapagtaka kung bakit ramdam mo spiritually dehydrated ka. Dehydrated. Bakit? Kasi hindi ka na umiinom ng tubig na nagbibigay ng buhay. Some of you, ramdam mo, di ba, pagka tayo po ay dehydrated, ano po nangyayari sa labi natin? Nanunuyo. Yan. So, some of you napacheck ng labi nila kung ako ba'y dehydrated na ngayon.
Sabi ng science, kapag daw po dry, nauuhaw ka na or dry na yung lips mo, huli na yan lahat kasi na-dehydrate ka na. Or yung sabihin, dapat before mo pa maranasan yan, nakainom ka na ng tubig. Pero hindi pa huli ang lahat, pwede ka pang uminom ngayon. Amen. Sa mga uminom ng tubig na nauuhaw bigla. Alam niyo po, maraming Kristiyano, dry na yung lips nila, hindi sila makapangaral ng Word of God, sumpa ang lumalabas sa kanila mga bibig, at wala nang salita ng Diyos or encouragement lumalabas sa bibig nila. Alam niyo po kung bakit? Dehydrated na spiritually. Wala nang supply ng tubig mula sa Holy Spirit. Hindi ko po alam kung naranasan nyo nung panahon na ikaw ay connected talaga sa Holy Spirit. Grabe yung puso mo, nag-aapoy, gusto mo palaging mag-share ng Word of God. Parang hindi ka mapigilan everywhere, anytime, anyone, gusto mong share ng salita ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi nung time na yon, ikaw ay very hydrated sa tubig na nagbibigay buhay. Sino po yun? Ang Holy Spirit. Pero kapag ikaw ay dry na sa presensya ng banal na Espiritu, hindi mo na pinapansin ng Holy Spirit, ang tagal ng panahon, hindi mo kinausap ang Holy Spirit kahit nasa loob siya ng katawan mo. Yan po ang dahilan bakit dry na yung lips mo spiritually. No? So if you want to be rehydrated once again, spiritually, you need to build that relationship with the Holy Spirit. No? Drink from the living water. Tayo po ay mag-build ng relationship natin sa Holy Spirit, uminom sa Kanya pong ino-offer na tubig sa atin. Kasi ang disenyo po ng Panginoon sa atin, tayo po'y mag-overflow. Sabi nyo nga po, overflow. Tulad ng ilog, hindi napipigilan, ikaw din, hindi ka din mapipigilang magpuri sa Panginoon. Ikaw din, pag may nakitang tao na nangangailangan ng panalangin, hindi ka mapipigilang ipanalangin yung tao na yon. Kapag may nangangailangan makarinig ng Word of God, hindi ka mapipigilang mag-preach. Bakit? Kasi ang tawag dyan, ilog. Sabi nyo nga po, ilog. Hindi mo kayang ipigilan. Bakit? Kasi naka-plug in ka. Alam niyo po, if you feel weak nitong mga nakaraan, ang Holy Spirit naririyan, handa kang palakasin bawat araw. Pero uminom ka. Sabi mo sa atin mo, uminom ka. Uminom po hindi po magbarik. Sa Batangas po, alam niyo po yung barik. So, iba pong inom yon. Pero ang tinutukoy po dito ng Bible, uminom ka spiritually sa Holy Spirit. Kung hindi po kayo kumbinsido, open your Bible sa Ephesians 5:18. Ito po yung inuutos ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Ephesians 5:18. Sabi po ni Apostle Paul, huwag kayong magpakalasing sa alak. Yan po yung barik sa mga hindi Batanggen yung naririto. Yun po yung nagbabarik, no? So, nagpapakalasing sa alak. Na ito ay labis na kahalayan. Kundi ano pong sabi? Mapuno kayo ng Espiritu. Ibig sabihin, do not be drunk with wine, but be filled. Sabi niyo nga po, be filled. Be filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin po, ang kalooban pala ng Panginoon, instead na kung ano-anong offer ng mundo ang iniinom natin, ang inumin natin ay ang kanyang presensya na palaging nasa sa iyo. Ngayon, mapapansin nyo po dyan, sabi dyan, be filled. Lord, hindi ba trabaho mong punuin ako? Ba't di mo na lang ako punuin? Bakit mo pa inutos sa akin na magpakapuno ako sa iyong espiritu? Bakit? Kasi sa iyo po iniiwan yung task. Yung supply po, naririyan na. Pero ang task mo, buksan yung gripo. Para ano? Para ikaw ay palaging mapuno. Alam niyo po ang totoo, available palagi yung kalakasan sa iyo. Yung strong immunity na spiritual. Makakalaban ka sa kaaway. Pero mangyayari po yon when we always plug into the Holy Spirit. Talk to Him. Kinakausap mo pa ba ang Holy Spirit? May oras ka pa bang nilalaan sa banal na Espiritu? Sa bawat bagay ba na ginagawa mo, kinikilala mo pa ang Holy Spirit? Alam niyo po, mensahe po ito para sa ating lahat. The Holy Spirit is still there. He is still God. He is still living inside of you. And wag po natin siyang ignorin. Wag po natin siyang i-ignore. Bakit? Kasi may kalakasan po siyang dala. Some of us, ramdam niyo po na parang yung iyong katawan hindi na makalaban sa ginagawa ng kaaway. Alam niyo po ang dahilan? Dahil kulang na sa tubig, dehydrated na. Alam niyo po ang sabi ng mga doctors kapag virus ang dahilan ng iyong sipon or ubo, inom ka ng maraming tubig, pahinga ka, diba? Rest, drink water, kumain ng healthy foods. Same po na pinag-uusapan natin ngayon, spiritually. Kung gusto mong ma-flash yung mga
viruses na nakuha mo sa kaaway. Ma-flash yung mga thoughts na nilalagay ng kaaway sa isip mo. Atake ng kaaway sa physical health mo, sa emotions mo. Grabe yung pag-atake ng kaaway. Alam niyo po ang susi, kung gusto mo yung ma-flash, drink from the living water. Aano rin yan. Kaya pansinin niyo po, pag ikaw may ubor sipon, effective, inom ka mayat maya ng tubig, mas mabilis ka pong gumaling. Bakit? Kasi nafa-flash yung bacteria, yung virus, lumalabas po ng ating katawan sa pamamagitan ng tubig. Same thing po, disenyo ng Panginoon sa atin, when you drink from the living water, gaano man katinding attacks yan, marirealize mo, mas malakas ang espiritong naninirahan sa katawan mo kaysa sa anumang espiritu na pinapadala ng kaaway. The Holy Spirit is stronger. And kung siya po ang i-access natin, whatever attacks yan, wala pong ubra yan. Bakit? Kasi mas strong yung Holy Spirit. Sabi po ng Bible, He who lives inside of you is greater. Mas malakas ang nakatira sa loob mo. So tayo po, naniniwala tayo sa deliverance, attacks ng kaaway, attacks ng witchcraft, totoo ang kaaway, totoo mga pinapadala ng kaaway. Pero mas naniniwala po tayo, mas malakas ang Holy Spirit sa anumang espiritong pinapadala ng kaaway. Sino po naniniwala doon? Amen. So you have the access to that Spirit, the Spirit of the living God, no, para magtagumpay sa anumang gawa ng kaaway. Yan. Kaya wag po nating i-give up ang relationship natin with the Holy Spirit. Kung ramdam mo nitong nakaraan, sobrang nanghihina ka na, balikan mo. Ako pagpaba ay may oras para sa banal na Espiritu. Kinikilala ko pa ba siya habang ako'y naglalakad, habang ako'y nagdadrive, habang ako'y bumabiyahe. Magkaiba po yung nagtatangs sa nakikipagrelasyon sa Holy Spirit. Tongues is just one way. Praying in tongues is just one way of accessing what the Holy Spirit has for us. Pero, iba pa po yung pagkausap talaga sa Kanya. Na Holy Spirit, nagwo-work po ako, tulungan niyo po ako dito. Holy Spirit, may kakausapin ako, bigyan niyo po ako ng wisdom. Magkaiba po yun, na i-open up mo talaga yung puso mo sa Kanya. No? So ang kalooban ng Panginoon, build your relationship with the Holy Spirit. Last po tayo, and then we are gonna pray. If you want your spiritual immunity to be built, exercise your faith. Sabihin niyo nga po, exercise your faith. Ang sabi po ng siyensya, kapag tayo po'y nag-e-exercise physically, at guilty po ako dito kasi hindi po kami nakakapag-exercise mag-asawa. Ako sa asawa ko, minsan nag-exercise siya mag-isa. Pero ako po, guilty kasi maghapon pong work, so nakaupo lang sa bahay, tapos nagla-laptop, tapos kakain. So, ang exercise po ay nagbo-boost ng atin pong white blood cells. Ang white blood cells po, yun po yung panlaban sa anumang virus, bacteria na pumapasok sa ating katawan. Bakit? Kasi kapag po tayo nag-e-exercise, mas nagpapump yung atin pong dugo at nagiging daluyan ng strength po talaga at immunity para sa buo mong katawan. Alam niyo po ba, when we exercise our faith, nabibuild din po yung immunity. Bakit? Kasi nagpapump yung blood ni Jesus para maging daluyan ka ng pagpapala sa ibang tao. Ano po ba yung itsura ng exercise? Physically, push-up yan, gym yan, running yan, walking yan. Yun yung mga exercise physically. Pero spiritually, ano po yung exercise natin? Sharing the Word of God, preaching the gospel, praying for people, releasing prophecies, ano pa? Worshiping. Lahat po ng mga yan, exercise po yan ng ating faith. And some of you na naririto, parang iniisip mo, wala na akong spiritual immunity, wala akong lakas para gawin yan. Pagka naman ikaw ay may sakit, mahirap po talaga mag-exercise. Pero some of you, hindi ka na nasa sakit na season. Nasa recovery ka na dahil nire-recover ka na ng Panginoon. Amen. Some of you, nire-restore ka na ng Panginoon. And exercise, little by little, makakatulong. Ang suggest po ng mga doctors, mag-priority mo yung rest, pero pag gumagaling ka na sa kung anumang sakit physically, pwede ka na mag-exercise, pero light exercise lang, huwag mong bibiglain. Alam niyo po, same sa atin pong faith. Kung ngayon, ramdam mo, binibuild ni Lord yung spiritual immunity mo, unti-untiin mo na ding exercise ulit. Dati nagpe-pray ka randomly sa mga tao, why not i-goal mo, okay Lord, for now, once a week, meron akong ipagpe-pray na random na tao, stranger. For now, once a week, meron akong lalapitan para share ng Word of God. Huwag mong biglain, hindi kailangan everyday agad. Habang ikaw nagre-recover spiritually, you can exercise your faith little by little. At kapag ikaw po ay nag-exercise, tulad po ng ginagawa po ng tubig,
ay pina-flush din po nito ang bacteria sa atin pong katawan when we exercise. Lumalabas po minsan sa pamamagitan ng pawis, ng ihi, ng excretions ng atin pong katawan. Bakit? Kasi may pumping nga po na nangyayari kapag tayo nag-exercise physically. Same thing po, hindi ko po alam kung naranasan nyo minsan while praying for other people, na Lord, strengthen nyo po ang kapatid kong ito. Tapos habang nagpe-pray ka ng strength, naisip mo, ako din pala kailangan ko ng strength. Pero after mong ipag-pray, ikaw din mismo yung napalakas kahit di ka naman niya ipinag-pray. Naranasan niyo po yun? Amen. Merong isa na, kailangan ko po ng revival, ganyan. And then pag-pray niyo po ako, ganyan. Hindi nila alam, ikaw din mismo kailangan mo ng revival. Pero dahil nag-pray ka, Lord, fill them with your spirit. Be filled right now, Rabababayara. Diba? Dahil nag-pray ka, nag-flow din sa iyo yung strength, ikaw din mismo yung napalakas. Alam niyo po, nawawasak po ang gawa ng kaaway tulad ng exercise na nagpa-flush ng bacteria when you exercise your faith. Nagpagamit ka kay Lord kahit sa gitna ng ramdam mo may sakit ka spiritually, yung kaaway hindi po siya makatagal. Bakit? Kasi nag-aapoy ka at nafa-flush po talaga sila. Kaya nga po yung katawan natin, pag mayroong bacteria, infection, virus, nilalagnat. Bakit? Kasi tinataasan ng katawan mo yung temperature para mamatay po yung mga bacteria or virus. Alam niyo po, same thing. Pag ikaw nag-exercise ka ng iyong faith, may apoy na marireceive ka, mag-aalab ka ulit sa faith, yung gawa ng kaaway hindi makakatagal. Lies ba yan sa isip mo? Mas lalo kang magpagamit kay Lord. Ayaw mo kong tantanan, Satan, ha? Hindi kita tatantanan. May makakakilala sa Panginoon ngayong araw na ito. May ipagpe-pray ako ng healing ngayong araw na ito. Kung ikaw, ganun po yung iyong pananampalataya, you will exercise it, hindi makakatagal ang gawa ng kaaway. Hindi ko alam kung naranasan nyo din one time na nagpe-pray ka ng deliverance sa isang tao. Come out in Jesus' name. Kasi ikaw yung nasuka, ikaw yung nadighay, ikaw yung ramdam mo na deliver ka din habang nagpe-pray sa tao. Alam niyo po bakit? Kasi nga po, when you exercise, nakakapag-flush po yan ng bacteria physically. Pero sa spiritually, ikaw din mismo, pinapalaya ng Panginoon as you exercise your faith. So you have to exercise your faith. And another thing po na nangyayari, tulad po ng sabi ko din po sa inyo kanina, it improves blood flow, nagiging daluyan ka, kaya mas lalo kang nag-aapoy. Alam niyo po, some of you, ramdam mo ang hinahina mo ngayon sa faith, pero kinoconvict ka ni Lord, anak, gawin mo to, naalala mo yung pinapagawa ko sa iyo noon, abutin mo yung mga classmates mo, abutin mo yung mga tao online, abutin mo yung mga tao nasa streets. Sabi mo, Lord, paano ko gagawin yun? Ang hinahina ko nga ngayon. Alam niyo po kung bakit ka kinocommand ulit ni Lord? Kasi gusto niyang i-restore ka. At minsan yung restoration nangyayari kapag ka nag-start tayong kumilos. Kapag pinagawa yung sinasabi niya. Some of you, ramdam mo ang panghihina nitong mga nakaraan. And dinisip mo, Lord, tatakbuhan ko yung sinasabi mo sa akin, pinapagawa mo sa akin. Pero the more mong takbuhan yan, the more ka manghihina. Kasi hindi mo alam, yung kalakasan pala nagmumula pag ginawa mo yung pinapagawa ng Panginoon. Personally, naranasan ko po ito nitong week, may kakaibang strength po talaga akong na-receive. Kung napansin nyo po yung akin pong page, meron po akong ginagawa na consistent. I'm trying, Lord, help me by your grace magawa. Pero yung conviction niya po sa akin, mag-testify ako every day sa magitan po ng page. Yun po yung dahilan bakit nung nakaraan, nakita niyo po, nag-post ako about our relationship, about sa campus, tapos about sa dream that I have received. Kasi yung instruction po na na-receive ko personally is to share whatever the Lord wants me to share that day. So yung question ko palagi in my mind, after po nating mag-thanks, by the way, we have morning prayer, 5 a.m. prayer. If wala po kayong na-joinan, iba't ibang groups na po. May mga youth tayo nagtatangs, amen? Ba't parang hindi? Amen? Meron po tayong mga kababaihan na nagtatangs. Hindi din po. Wala ba nagjo-join? May kababaihan na nagtatangs. Amen. Kalalakihan na nagtatangs? Question? Wala pa. Soon. Parang simula bukas. Come on. Iba't iba po yan. Ngayon, when we pray in the Spirit, tayo din po talaga na-edify. So personally po, every after ng praying in tongues po natin ng 5 a.m., ay question ko kay Lord, Lord, ano yung gusto mong i-post ko today? Kasi naalala ko po, nung nag-start po yung revival in my life, yun po yung leading ni Lord, i-post ko yung nangyayari.
Doon po nag-start yung announcement ng Panginoon, yung nangyari sa Baguio, nangyari pong mga mission. Grabe yung pag-announce ni Lord and apoy na nadulot din ito sa akin noong mga panahon po na yon. Parang doon ko po na-realize, kasabay ng command ni Lord ng revival, ay command niya na i-post ko po ito online. Few years ago, nung nagsa-start po yung revival. And that is what the Lord reminded me nito pong week na ito. And alam niyo po yung effect sa akin. Of course, natutuwa ako. Grabe, nagtatasify yung mga tao. Ito din yung na-receive ko. Grabe, nakaka-encourage to. Sakto po ito sa pinagdadaanan ko ngayon. Pero alam niyo po yung effect niya sa akin, may kakaibang fire talaga na nabdudulot po sa akin. Alam niyo po kung bakit? Kasi that is the personal command ni Lord for me na ipinapagawa. Alam niyo po yung sa'yo, mayroon ka din. Sabi sa mo, mayroon ka din. And some of you, lagi mong tinatakbuhan yung pinapagawa ng Panginoon, kaya ramdam mo ang hina-hina mo palagi. Alam mo kung gusto nyo pong lumakas, kung gusto mong lumakas, exercise your faith. Iba-iba po yung itsura niyan. Sa iba, ganito, pinagpe-pray sa street. Sa iba, sa workmate, pinag-share. Sa iba, sa school, pinapamove ni Lord. Sa iba, online. Pero kanya-kanya po tayo ng assignment kay Lord. And church, kung gusto mong hindi maging bugbog sarado sa kaaway palagi, magpakalakas ka ng iyong katawan by exercise spiritually. Ano po yung exercise spiritually? Pag-exercise ng pananampalataya, paggawa ng sinasabi ni Lord, obedience. Ang sabi po sa Bible sa Samuel ay 1 Samuel 15:22. But Samuel replied, "What is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your obedience to His voice?" Ang ganda po ng actually NLT version po ata itong nasa aking notes. Na ano daw mas maganda, yung sacrifices na ginagawa mo or yung obedience mo sa Panginoon? Tingin niyo po, anong mas mahalaga sa Lord? Obedience. Sabi po yan dyan, obedience is better than sacrifice and to heed than the fat of rams. Alam po natin, sa panahon po na ito, nagsasakripisyo po ang mga tao sa altar ng Diyos. Sinasakripisyo po yung mga kinatay na handog. Kapag hindi nalugod ang Panginoon sa handog, hindi bumababa ang apoy. Pero kapag nalugod ang Panginoon sa handog, ano po nangyayari? Bumababa ang apoy, sinusunog, tinutupok yung handog. Alam niyo po ang sabi dyan? Mas maganda ang pagsunod kaysa sa mga handog. So kung gusto mo ng apoy ng Diyos, oo, maganda yung handog. Nalulugod ang Panginoon dyan. Pero sabi dito, mas better daw kay Lord ang pagsunod. Bakit? Kasi bababa yung apoy sa lahat ng mga sumusunod. So kung ikaw nagde-desire ka ng apoy ni Lord, alam niyo po yung susi? Obedience. Kasi when God is pleased, the fire fall down. Hindi ko alam kung naalala niyo po yung unang beses na nag-preach ka ng gospel. Grabe. Anong pakiramdam mo after? Malungkot ka ba? Depressed ka ba? Discouraged ba? Hindi. Anong pakiramdam? Masaya, nag-aapoy, nag-aalap, naglalagablab, di ka mapigilan. Bakit? Kasi, ang sabi dyan, pag nag-obey ka, malulugod ang Panginoon. Sa lahat ng kinalulugdan ng Panginoon, bumababa sa kanila ang apoy. Kaya everywhere you go, dala mo ang apoy ng Panginoon. Bakit? Kasi sumusunod ka. At sino mang makausap mo, mag-aapoy din. Bakit? Kasi ang mga sumusunod ay sumusunog. Sabihin nyo nga po, ang mga sumusunod ay sumusunog. So if you want to be on fire for the Lord, if you want the fresh strength na ibinibigay ng Panginoon, alam niyo po yung kailangan natin, pagsunod. Some of you, kinoconvict ka ng Panginoon. I-conquer mo tong place na ito, itong marketplace na ito, itong area na to, yung mga kapitbahay mo, yung mga kaibigan mo. And you keep denying or declining yung sinasabi ni Lord. Huwag ka na magtaka kung bakit hindi ka lumalakas. Kasi sinasabi mo, Lord, palakasin niyo po ako. Sumagot ang Panginoon, anak, puntahan mo yun, panalangin mo yun. Lord, palakasin niyo muna ako, hindi ko kayang ipanalangin kung hindi ako malakas. Pero sabi ng Panginoon, pumunta ka doon, panalangin mo siya. Ang hindi mo alam, sa paggawa mo noon, doon ka pala lalakas muli. Naalala niyo po si Samuel, nung discouraged siya kay Saul. Kasi sabi niya, Panginoon, si Saul, nagkaganito na siya. Sabi ng Panginoon, tama na yung pagdadrama mo. Hindi ganun exactly, pero pumunta ka doon, may pinili akong bago. Parang kung isipin natin, ang harsh mo naman, Lord, di mo naman lang pinakinggan na hindi ko nga kaya.
Like, inutusan mo pa ako, nag-grieve nga ako ngayon. Sabi ng Panginoon, tumayo ka. Pumunta ka doon, i-anoint mo ang bagong hari. Tingin niyo po ba, after i-anoint ni Samuel ang bagong hari, discouraged po ba siya? Hindi, siya po i-encourage. Nung ikaw nanalangin ka sa may sakit, after mo panalangin, gumaling man or hindi, may kalakasang dala sa'yo. Bakit? Kasi ang pagpapagamit po sa Panginoon, meron po talagang dalang kalakasan. So, sumunod po tayo. Sabi mo sa katayo mo, sumunod tayo. So, obedience. Obedience po ang hinihingi ng Panginoon. Ngayon po, again, gusto ko pong bigyang diin yung 4 na bagay para po matandaan natin. I hope nakanote po yan sa atin para next time na maramdaman mo, ay ang hinahina na ng faith ko, parang umihina yung spiritual immunity ko. May babalikan ka. Ano nga yung dapat kong gawin? Una, ano pong una? Rest in God's presence. Pangalawa, keep feeding your spirit. Pangatlo, drink from the living water. And lastly po, exercise your faith. Sigurado po ako, kapag ang bawat isa sa church po na ito, ginagawa yan palagi. Yan po yung pinagtapatan ninyo. Sigurado po ako, gaano man katindi ang atake ng kaaway, gaano man kalala ang mangyari after po ng kung ano mga paparating pa, ikaw ay makatatayo, ikaw ay makalalaban. Okay lang po ba tayo pong lahat ay tumayo? Sige po, as you're standing today, gusto ko po kayong paalahanan, tingin po kayo sa akin para maibigay ko po sa inyo ang paalala na ito. God is building your spiritual immunity. At ang totoo po, tingin po kayo sa akin para sabihin ko po ito sa inyo mismo, sa inyo po mga mata. Hindi ko po laban yung laban mo. Laban mo yan. At ang nais po ng Panginoon, ikaw ay lumaban. Ikaw ay lumaban. Sabi mo nga sa sarili mo, laban. Sige po, with conviction, close your eyes right now. Declare to yourself, laban. Declare to yourself, laban. Come on, just keep declaring that to yourself right now. Alam niyo po ba ang totoo? Ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay mananagumpay. Siya'y pinatay na tulad mo, pilit pinapatay ng kaaway nito mga nakaraan. Pero ang totoo po, ang Diyos ay hindi na nanatiling pinatay. Alam niyo po ba yung magandang balita na pinag-uusapan po natin? Ang Diyos na sinasampalatayanan mo. After po niyang ikulong sa libingan, ang sabi po sa salita ng Diyos, tinulak ng mga anghel, ang sangga ng libingan. At after po noon, si Jesus ay lumabas. Bakit? Yung pinatay po ng dyablo ay binuhay muli ng Diyos. Alam niyo po, magandang balita yun sa iyo. Kahit gaano katindi ang atake ng kaaway sa iyo itong mga nakaraan, ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos na buhay. Kaya ngayong oras po na ito, may kakayanan tayong sabihin laban sa anumang witchcraft attack. O witchcraft attack, nasaan ang iyong bisa? Nasaan ang iyong laban sa amin? Ikaw ay talunan. Whether yan po ay karamdaman, kaya mong sabihin ngayon, karamdaman, ikaw ay talunan. Dahil tinalo ka ng Panginoong Jesus. Ang pinakamatindi pong kalaban ng tao ay kamatayan. Alam niyo po kung bakit? Walang anumang siyensya, AI, gawa ng taong makakapag-extend sa isang taong papatay na. Walang makakatalo sa kamatayan, pero alam niyo po ang totoo, ang Jesus na pinananampalatayanan mo, tinalo ang pinakamatinding kaaway ng mundo at ng sanlibutan. Ano po yun? Kamatayan. Kaya ngayong oras na ito, may kakayanan kang ideklara sa kamatayan. Kamatayan, wala ka ng laban. Kamatayan, wala ka ng kapangyarihan. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay. Pwede bang i-deklara mo ngayong oras na ito? Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay. At church, ito po ang gusto kong sabihin sa iyo. Dahil si Jesus ay buhay, ikaw ay mananagumpay. Ikaw ay mananagumpay. Come on, declare that to yourself. Ako ay mananagumpay. Ako ay mananagumpay. Bakit? Ang Diyos mo ay mananagumpay. Come on, declare this right now. Declare this right now. The ground. The ground began to shake. The soul was rolled away. His perfect love could not. Come on,
on, ideklara mo to sa kamatayan. Kamatayan, nasaan ang iyong tipo? Oh, death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. The ground began to shake. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love. Come on. Sabihin mo yung linya na yan na parang ang kaaway ang kinakausap mo. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeat. Come on, one more time. Sing the ground. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not. Dahil nabuhay ng muli ang Panginoong Jesus, walang kapangyarihan ng kamatayan. Now then, where is your sting? Our resurrected. Yes, tinalo na ng Diyos ang kaaway. Now come on, praise the Lord right now. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. Come on, give glory to Jesus who is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Come on, with all your heart, give praise to Jesus right now. Forever. Come on, every voice. Just glorify the Lord right now. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He. Yes, Lord, we glorify your name, God, in our midst. Lord, you are the God who is alive. Hindi kayo tinalo kailanman ng kamatayan. And Lord, we are singing this that you are risen, God. At yun po ang dahilan bakit kami babangon din mula sa anumang pagkakalubog, mula sa anumang atake ng kaaway, mula sa anumang atake ng witchcraft. Come on, just sing that right now. Yes, Lord. We will sing this, God, as a sign of our victory. Dahil kayo'y na nagumpay, hindi kayo magsasawang awitan kayo ng pangwalang hanggan. Ang kaaway ay sinungaling. Ang karamdaman ay sinungaling. Sapagkat kayo, Panginoon, ay nagumpay. Tinalo niyo ang kaaway, Panginoon. Come on, for the last time. Just sing to the Lord forever. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Yes, Lord, we acknowledge, God, that you are forever alive, living inside of us, God. And you are the God na nagtagumpay laban sa anumang gawa ng kaaway. Dahil kahit kamatayan, ang kaaway ng mga tao na hindi namin kayang kailanmang talunin, ay tinalo po ninyo. Lord, sa oras po na ito, kinikilala po namin ang katagumpayan na nagmumula po sa inyo. Kayo po ang Diyos na nagtagumpay. Kaya Lord, inaangkin po namin ang katagumpayan din po na ito na sumasa amin ngayon. Father, I pray that whoever in this place
is being attacked by the devil na mga kahinaan, fatigue, witchcraft. Lord, wasakin niyo po ang lahat ng ito sa oras na ito. And God, build our spiritual immunity. Stir in us, God, the hunger to rest in your presence every day, to read your word every day, to fellowship with your spirit every day, and to even exercise our faith palagi. And Lord, we are here right now. Use our hands. I want just lift up your hands right now. Sabi mo sa Panginoon, ako'y narito, Panginoon, gamitin niyo po ako. Some of you, kailangan mong umuulit sa Panginoon sa sinasabi niya sa'yo nung mga nakaraan pa. Paulit-ulit mo na-receive. Even ngayon, pumapasok sa isip mo yung sinasabi ni Lord na gawin mo. Just say yes to the Lord. At tingin mo sa Kanya yung grace na magawa yan. Father, as your people is saying yes to you right now, I pray that you will anoint their hands, Lord, when they pray for the sick. They will see them recover once again. When they cast out demons, the demons shall leave. And Lord, when they preach the gospel, there's conviction, there's boldness, there's fire, Lord. God, anoint your people. Come on right now. Just receive it. Fresh fire, fresh desire, fresh oil that God is giving you right now. Come on, receive it right now. Come on right now. Just release it through your mouth. Come on, pray in the Spirit for a moment right now. God, fill your people, Lord. Fill them once again. Come on, receive it. Fresh fire, fresh oil right now. Fresh anointing that God is giving you. God is building your immunity right now. Come on, some of you, by recovering, ginagawa ang Panginoon fresh strength right now. God, fill your people, God. Living water flow. Oh, living water flow. Out of your belly will flow rivers of living water. Holy Spirit, flow in our midst today. Oh, flow in our midst today, Holy Spirit. Go, Lord, in every part of our body that needs strength. Oh, I speak strength today. Be strengthened right now. Come on, be edified right now. Yes, Lord. We receive this strength, God. We receive this strength. We receive this fire today, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And church, we will exercise our faith. Tulad ng pinag-usapan natin, God will set you on fire. He will put that desire and hunger for His presence, for His Word. Pero ngayon, antayin mong palakasin ka ng Panginoon habang ikaw ay nagpapagamit sa Kanya. Ganito po yung gagawin natin. Humanap po kayo ngayon ng i-group niyo po ang inyong mga sarili ng tatlo. Humanap po kayo ng dalawang kasama at mananalangin po tayo sa isa't isa. Nakikita niyo po yung mga youth sa likod. Lapitan niyo po sila. Huwag po kayong papayag sila yung magkakasama. Yan. Kung meron pong bago tayong kasama, inyo din pong samahan. Sige po, anyone, ang gagawin po natin, tayo po'y magpapanalanginan. So, i-share niyo po dyan sa tatlo na yan kung ano po yung mga pinagdadaanan nitong mga nakaraan. And we believe that there's power. So, tulad po ng pinag-usapan natin, may strength na ibinibigay ang Panginoon habang ikaw ay nananalangin para sa isang tao. Come on, just allow the Holy Spirit to move in this place as we pray for one another. Ako po'y naniniwala na meron pong kalakasang ibinibigay ang Panginoon sa lugar po na ito. Sige po, meron pong mga grupo na apatan, meron pong 4 na group na to, at 3 group na po ito. Pwede ninyong i-divide. Sige po, talk to one another, share niyo po ano po yung prayer niyo para po sa isa't isa, mga prayer requests po ninyo. I believe that there's fresh strength si Lord na ibinibigay at this moment. Sige po, continue praying for one another right now. Sa mga nasa live po, pray din po kayo wherever you are.